Kailan po namin yung mga Diyos na makapangyarihan sa lahat at lalo na po malapit na Kristo. Sa gayong ito, malapit na lubos kami ng kapasalamat, malapit na siguro muli kami ay pinagkaisa, pinagkatipon sa lugar na ito, malapit noon. Maraming salamat, malapit noon sa iyong kahabagan. Patuloy mo kami malapit ng kinahabagan. Maraming salamat, malapit noon sa lahat ng dumalo, malapit noon sa gabi ito sa iyong gawain. Taglay-taglay po namin malapit na ng kalakas spiritual ng bubula sa iyo. Maraming salamat, malapit na mag-isip malagwin yung pinagpala, malapit noon. Maraming salamat. Talagin po namin siya malapit noon. Sa oras po ito, malapit na yung pag-aaral po ng iyong mga banal na salita. Sa ganang amin, malapit wala kaming magagawa. Sa lamang po ito maasa. Ay po malapit noon isang makasalan ng tao. Malapit noon, patawarin mo kami sa aming pagkukulang mga pagkakamali, pagkapagkakasala, malapit noon. Sa oras na ito, malapit ikaw po magpaunawa ng iyong mga salita sa bawat isa sa amin, magiging malingkod, malapit sa kanang akin, kasi naman sa iyong harapan. Ikaw po, malapit noon, maglagay ng iyong salita sa aking labi, kanitin lamang ko malapit noon. Hallelujah. Hallelujah, pagpapalang spiritual, malapit noon dahil sa iyong kahabagan. So, nagtalagin po ng aming beloved pastor. Ano ang buwang gawa ng kaaway hadlang sa aming kalagitnaan sa gabing ito ay po sa masamang sinasaway. Kasot, in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Yung pinakamataas po na pagpupuri, nagluluwalhati, nagdadakila, pagsamba, tanging sa ating mahal na Panginoon Jesus po lamang. Dubling paggalang po, respeto, sa ating minamahal at ginagalang ng mga magulang natin sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating beloved pastor, beloved assistant pastor, kailanman mga kapatid, hindi natin makakalimutan ang kailang mga pinagpalang mga aral at turo sa banal na iglesyang ito. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Tayo po mga pinagpala at inabot tayo mga kapatid ng tunay na salita ng Diyos. Ito po mga kapatid ay sinamahan, linakipan niya ng kapangyarihan. Purihin po ating mahal na Panginoon. Ako po magpapabot po ng magandang gabi po sa mga beloved Almeida family po, beloved at mga beloved children po, beloved pastor. Maging po sa lahat po na narito, maging sa mga aawit o mga manunugtog man dyan. Lahat po na narito ang kaping mga tagasalog, kapatiran, maray na banggi po sa indog po sa mga tuga. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Tunay po mga kapatid na ang araw pong ito ay malaki pong pasasalamat sa akin. Sabagat tayo po ay muli nagkita-kita. Pinagpala po ang barangay Salog. Sabagat oras ng Miyerkules, gawain ng mahal na Panginoon. Talagang pinapatunayan natin ang kapurihan sa ating dakilang Diyos lamang. Talagang tunay na pinagpala sapagkat tayo po ay nasa gawain ng ating mabait na Diyos. Diba yung say amen? Sapagkat po may mga lugar na kami po ay napupuntahan na pag mga Miyerkules, talaga pong ang kapatiran marami pong dahilan, maraming katwiran. Subalit, ang nais ng mahal na Panginoon, sa kanyang mga kinahabagan, kanyang mga pinili, mayroon pong availability. Ano pong ibig sabihin? Mayroon pong maaasahan ang ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Mayroon maaasahan ang ating napakabait na Diyos sa kanyang mga pinili. Kaya ang kapurihan sa ating dakilang Diyos lamang, tayo po na narito sa mga barangay Salog, barangay ko, tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. At kanina mga kapatid, na-scam ako kasakuyan mga katabang. Nagluto ako, sa una po, arulay may Miyerkules, maabot sa kuyan mga katabang. Nagkataon, di nag-arabot. Napalaban kami manyan sa kuyan ng sarong-arong. Maghapon kami nagsayaw naman sa muyang kariyan. Ang problema yung ako baka uminabot ang program. Pagpili, alas 5 hanggang alas 8. Pag iriga, alauna hanggang alas 5. Pag minalabak, alas 11 hanggang alas 3. Sabi ko sa hindi ako sa tulong iyan. Dahil kuya ko pwedeng bayaanan ang sa kuyang agaw. Makahirak pag binayaanan ko ini. Plano ko po, na-excuse mo na ako. Sa kuyang plano. Magkakaiwa ko ning rason na dahil ko pwedeng bayaanan sa kuyang agaw. Biglang uminabot ang program. Si Brother Rolly Lizana. Magayon mo rin ang plano kang mahal na Diyos. Isip ko pa sana, sabi kang mahal na Panginoon, kasino ang isip mong iyan?
masalog kami. May oras pa matuga. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Tunay ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Ang ating kaisipan ng mahal na Panginoon, hindi po ating kaisipan. Brother, say, praise the Lord. Salamat sa napakabait na Diyos sapagkat bagay po sa ating kalagayan ngayon, ang mahal na Panginoon po ang siyang naglagay sa ating dito. Ito po ay plano ng ating napakabait na Diyos at tayo po ay mapabuti. Brother, say, praise the Lord. Tayo pong lahat ay mapabuti yung ating kalagayan at hindi po tayo ang masusunod kundi ang ating mahal na Panginoon. Sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, napuri-puri po ang gawa ng ating napakabait na Diyos sa tinuruan ng mahal na Panginoon, katulad po sa mga buhay po ng mga taga-Israelites na pinangunahan po ni Moises. Basahin po natin yung mga kapatid sa 5:1 ng Deuteronomio. Makakalikong tabang dyan. 5:1 ng Deuteronomio. Praise the Lord, hallelujah. Handa sana po kamo dyan. Sa mga satuyan, mga Bible reader dyan. Maghanda sana kamo dyan. Dinahihiling kang mahal na kaguran na kung sino ang pwedeng maasahan. Diba rin say, praise the Lord. Sa ating pong kalagayan, sa ipon din mo sa 5:1 ng Deuteronomio. Praise the Lord, hallelujah. Sabi mo dito mga kapatid, at tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ito po mga kapatid, ang sinabi ni Propeta Moises sa mga taga-Israelites, na wala itong iba, gidinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking salita sa inyong mga pakinig. Sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila, ingatan at isagawa. Dito po mga kapatid, nalulugod ang mahal na Panginoon sapagkat tinawag si Moises na gawing tao ng Diyos kasi po ang ginamit ng mahal na Panginoon. Na ang salita ng Diyos ay ipaabot mga kapatid sa mga taga-Israelite sapagkat mahalaga ang salita ng Diyos na dapat ipaabot katulad natin. Amen po ba? Sa ating pong kapanahonan ang ginamit ang ating beloved pastor na itinuro ang salita ng Diyos na ito po ay dapat bigyan halaga. Everybody say amen. Ating pong pakinggan, ating pong pag-aralan, ating pong pakinggan. Basahin po natin dyan mga kapatid sa 8:33 ng Kawikaan. What is Kawikaan? Kawikaan 19:20. Po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 23. Sabi, mga kinig kayo ng turo at kayo magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Amen. Everybody say praise the Lord. What is Kawikaan? Po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 10. Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi, at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. 19:20 ng Kawikaan. Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 20. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating pagpagaling at ating napakabait na Diyos. 23:19. Po sa mga Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 19. Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas, at patnubayan mo ang iyong puso sa daan. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Saan po nalulugod ang ating mahal na Panginoon at saan may pangako ang ating napakabait na Diyos? Doon po mga kapatid sa nakikinig. Napapabuti ang buhay. Napapabuti ang kalagayan. Iba din say amen. At yung pong pinakikinggan, ating pong pinag-aralan, yung mga tinuturo sa atin ay mabuti. At halalong-lalo mga kapatid kapag ito ay ating sinusunod at ipinapamuhay yung ating napapakinggan.
Wala pong napapahamak. Kapag say amen. Sa 19:20, listen to my advice. Sa 23:19, listen, Bimaysa. Magayon man ini mga tugang, i-apply ang sarong tunay na turuan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng ating beloved and honorable pastor, ang salita ng Diyos ituro sa atin, ito ay may kasamang kapangyarihan, hindi lang po mga basta salita. Kundi ito po mga kapatid sa nakikinig at isinasamahan ng pagsagawa, ina-apply sa kanyang buhay ang salita ng Diyos itinuro hanggang sa huling wakas. Maganda yung ating kalalagyan. Amen po ba? Kaya tunay po na pinagpala tayo sa banal na gawain ito, lalong-lalo po sa ating barangay. Hindi man po tayo karapat-dapat, pero po tayo ay tunay na pinahabagahan ng mahal na Panginoon na tayo po ay binigyan ng kaunawaan sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon na tayo po ay naglilingkod hindi sa tao, kundi sa ating napakabait. Amen po ba? Tinuruan tayo mga kapatid ng ating mahal na Panginoon kung paano tayo maglingkod sa Kanya na tayo po ay nakikita ng mahal na Panginoon na tayo po ay maaasahan. Mayroon po availability. Yes, 27 ng Juan. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 10, versikulo 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Nakikilala ng ating napakabait na Diyos ang mga tunay na sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Iba rin say, praise the Lord. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. Kaya sa ating pagdalo, sa gawain ng mahal na Panginoon, sa ating pong kalagayan ngayon, isa po dyan na nulugod ang ating napakabait na Diyos. Kapag tuwing mahal na gawain, tayo po ay narito. Alam ng mahal na Panginoon, ang laman po ng ating isip, laman ng ating puso, kung gaano natin iniibig at pinaglilingkuran ang ating napakabait na Diyos. Nakikilala tayo ng ating mahal na Panginoon kung sino ang dumirinig sa kalooban ng ating napakabait na Diyos. Dinirinig aking tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. Kaya sa tuwing paghakbang po ng ating mga paa, sa bawat po pagkilos ng ating mga kamay, sa bawat po pagkilos ng ating isipan, ano man po ang ating ginagawa, na ito po ay nakakalugod sa paningin ng mahal na Panginoon. Yan po tayo lalong nakikilala ng ating mahal na Panginoon. Alam ng mabait na Diyos yung laman ng ating isip, laman ng ating puso, kung paano tayo naglilingkod sa ating napakabait. Hindi lang po ating ginagawang pampalipas oras yung ating pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Hindi po tayo nagtatrabaho porque may bayad. Sa bawat galaw po natin, alam ng mahal na Panginoon kung anong paglilingkod mayroon tayo pinapakita sa ating mahal na Panginoon. Ang kapurihan sa ating dakilang Diyos naman, yung chapel po dito sa lugar natin, ang Diyos po ang magpapala sa bawat gumagawa sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. Mayroon po tayong mga tungkulin, binangkaloob ang ating mabait. Dahil po sa kanyang habag at awa, hindi man po tayo karapat-dapat. Umagang pa po tayo, menial duty, spiritual duty, financial na bagay. Tayo po ay tumutulong dyan. Ang mahal na Panginoon po dyan, nakikilala ka. Ikaw na gumagawa, ikaw na nagbibigay, ikaw na nag-iisip paano mabuo ang banal na gawain ito. Ang mahal na Panginoon po, ang bawat isa sa atin, nakikilala tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yan tayo pagpapalain ng ating napakabait na Diyos. Alam ng mahal tayo ay nagsusunod sa Kanya. Kaya lang, mayroon pong bilin ang ating mahal na Panginoon. Sa mga nagsusunod sa Kanya.
Yung nakikilala ng ating mahal na Panginoon. Dininig ang tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nakisunod sa akin. Pero po mga kapatid, may kondisyon. Nais ng mahal na Panginoon. Sa ating pagsunod sa Kanya, may kondisyon. Marcos 8:34. Ito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, ang versikulo po ay 34. Ganito po ang pagkasabi. At pinalit niya sa kanya ang karamihan, pati ang kanyang mga alagad. At sa kanila ay sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross, sumunod sa akin. Amen. At sa 35, sapagkat ang sino mang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maliligtas yaon. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Diba din sa Efeso noon? At pinalapit niya sa Kanya ang karamihan pati ng Kanyang mga alagad. Kasama na po tayo rito mga kapatid. At sa kilay sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Dito po, titingnan ng mahal na Panginoon. Sa bawat pananampalataya, na nakikilala ng ating mabait na Diyos, na siya ay nagsisunod sa Kanya, mayroon pong ibig sabihin, mahal na Panginoon, mayroon pong kondisyon ang ating napakabait na Diyos, na yung mga nagsisunod sa Kanya, tanggihan niya ang kanyang sarili. Pwede say amen. Hindi po itong dali, mga kapatid. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, nabubuhay po tayo sa ating sarili na mga plano. Subalit tayo po, sa ngayong kapanahonan, ang ating pong buhay ay hawak ng ating napakabait. Hindi na po tayo nabubuhay sa ating sarili. Kung tayo ay nabubuhay sa laman, ito po ay kinabubuhay natin sa pananampalataya. Sabi sa Galatia 2:20. Sabi sa amen. E paano kung umiral yung ating katuwiran? Hindi muna ako pwede. Saka na muna ako. Isang ganun mga kapatid ang ating katuwiran. Saka na muna ako mag-Miyerkules. Saka na muna ako mag-overnight. Saka na muna ako matao. Saka na muna ako mapadagos dyan. Saka na ako magpapagamit. Saka na. Ang buhay ka. Ako. Hanap buhay mo na. Busy ko na. Sabi siya, amen. Ano pa ang nakalawag sa banal na kasulatan? Ang satuyang buhay, ang ating buhay, ay hindi po sa pamamagitan ng mga bagay, ng kasaganaan, ng mga tinatangkilik niya. Lucas 15:12. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, versikulo 15. Sabi, at sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Naunawaan pa natin mga kapatid. Diba rin si Efeso, Lord? Ano, makapirot daw. Pag dahita po na-intindihan mga tugang makapirot ini. Pero pag inintindi po ini, magugulat kita. Sige, busy siya ng trabaho, busy dyan. Huwag man maraot maghanap buhay. Pero ang sabi dyan mga kapatid, ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng tinatangkilik. Amen po ba? Mayaman ka nga, marami ka nga sakayan, 28 sakayan, o ilan pa man dyan, milyon-milyon na halaga, pinag-iimbestigahan, galing sa nakaw, kawawa tayo. Sabi ng ating kapatiran, tumatrabaho dyan sa DPWH, umalis talaga ako dyan dahil alam ko ang kalakaran dyan. I-income ako ng libo-libo, pero hindi naman sa maganda ng gagaling. Sabi niya, di bali anya piso-piso ang aking income, basta ako na kay Kristo. Di bali sa Efeso Lord. Ito po mga kapatid, ang napakagandang bagay. Tayo po mga kapatid ay nabubuhay sa mundong ito. Bagaman tayo nabubuhay sa mundong ito, tayo po ay nabubuhay sa laman. Ito po ay buhay natin walang iba sa pananampalataya.
Tinuruan tayo ng ating beloved pastor, tayo po ay maglingkod sa ating napakabait na Diyos. Unang-una, ang lumalapit sa Diyos ay sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagpagaiganti sa Kanya ay lumalapit. Diba? Say amen. Hindi po daling sabihin, lumalapit ako sa Diyos. Nagbibigay naman ako sa mahal na Panginoon. Pero nakikilala tayo ng ating napakabait na Diyos kung anong klase ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang naglilingkod na po sa ating napakabait na Diyos, hindi tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Diba? Say, praise the Lord. Kundi pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano pong ibig sabihin ito? Mayroon po tayong mga pasanin ngayon. Unang-una po yung ating sarili. Pasanin po natin yung ating sarili. Sapagkat kung tayo po ang masusunod, marami po tayong katwiran. Marami po tayong dahilan. Subalit na sabihin, pasanin natin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano pong ibig sabihin yan? Mayroon po tayong tungkulin, nagampanan, walang iba, unahin, gawin ang kalooban ng ating napakabait na Diyos. Pag sige verse, unahin natin ang paglilingkuran, sundin ang kautusan ng mahal na Diyos, lahat ng bagay ay pawag inaragdag ko sa inyo. Diba? Say amen. Paano kung busy? Hanap buhay. Minsan ba yun talagang panahon? Sige, magpakayaman. Pag-abot mo kang kahilangan, sasabihin na kang doktor, dahil minakay. Siyempre, pag may mga hilang, lalo pag may kwanta ka, talagang entertain kang doktor, habang lalo kung bakuhan ka pa sa ospital. Pag haloy ka na sa ospital, daing karahayan, ang pasyente mo, ang sasabihin kang doktor, ipagpa sa Diyos muna sa sanayan. Tama po tayo. Tinuruan natin ang beloved pastor. Sabi sa banal na kasulatan, kung ating susundin masikap ang tinig ng mahal na Panginoon at ating gagawin ang matuwid sa kanyang harapan, wala akong ilalagay na karamdaman na kaya ilagay ko sa mga isyon sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling. Diba rin sa ito yung kaya sa ating pagsunod mga kapatid, yan tayo pagpapalain ng ating mahal. Kaya mga kapatid, yung mga ating mga instrumentalist dito, mga bata pa. Sabi nga mga kapatid sa ibang lugar, si Piunon pa. Pero makulog mga kapatid pagdahugon. Ano tayo pinadaray sa muya, si Piunon pa. Huwag po nating ismulin ang kapangyarihan na binibigay ng mahal na Panginoon. Sapagkat hindi po yung kumikilos na hindi approval ng ating napakabait na Diyos. Bata man yan sa ating paningin. Pero yan po ay napakahalaga. Sapagkat ang nagbigay niyan ay ang ating napakabait na Diyos. Huwag po nating questionin. Everybody say amen. Delikado po mga kapatid ang kalalagyan na dapat po tayong matuwa sapagkat mayroon pong dapat asahan ang ating napakabait na Diyos. Yung kanyang mga pinili, nakikilala niya kung sino yung nagsisunod sa ating napakabait na Diyos. Kung sino yung pumapasan sa krus. Diba say praise the Lord? Sino ba ang magugusto niyan mga kapatid na pupunta dyan sa malayo? Kung minsan nakamotor o oranan pa. Pero dahil sa pagtupad, sa tungkulin, walang reklamo, tunay na pinagpapala ng ating napakabayang Diyos. Go lang, sabi sa sanlibutan. Kung sa sanlibutan, go lang, lalo na sa mga tunay na Kristiyano na kinahabagan ng ating napakabayang na Diyos. Sons of God, march forward. Habang bata pa, paglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon na tao sa pusong paglilingkod, ikaw ay kilala ng ating napakabait na Diyos. Yan kapagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Diba say amen? Yan nalulugod ang mahal na Panginoon. Mayroon kang maratanggap na napakabuting bagay dito pa lamang sa lupa, pakiramdam mo, langit na. Lalo sa mga kabataan, huwag niyong hiwalayan yung tungkulin na nasa inyo sapagkat wala sa amin yan. Sa bawat isa po sa atin dito, nakikilala tayo ng ating mahal na Panginoon. Kung sino yung nagsisunod sa Kanya. Kung sino yung dumirinig ng tinig ng ating mahal na Panginoon. Di ba sa praise the Lord? Kaya, at sinabi niya, pinalapit niya sa Kanya ang karamihan, pati ang Kanyang mga alagad, at sa Kanyang sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa Kanyang sarili.
Ibig sabihin, yung ating mga pasanin, pag oras tayo ay mayroon pong talagang pasanin, iniatang ang ating mahal na Panginoon, kalimutan po natin yung ating sarili. Ang ating pakinggan, ang tinig ng ating napakabait na Diyos. Diba rin say, maganda po yung kalalagyan natin. Diba rin say, praise the Lord. Lalo sa mga kabataan, sige lang kayo ng sige. Pag gusto mo ng umagom, daw wala mo ilusyon, hiling mo pa lang, sasabihin mo na gusto ako ng babae mo. Dahil mo inilusyon, pero itatao sa imo kang mahal na Diyos. Diba siya, baka sabihin ka magkasuntiruhan, magayon ang kairolay. Totoo yan, mga tulad. Sapagat hindi liko ang Diyos upang limutin niya ang kanyang mga pangako. Doon sa tumutupad sa tinig ng ating napakabait na Diyos. Inoon ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Para palaging available ang kanyang oras sa tinig ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa mga kasulatan, nakalagay po yan mga kapatid sa 19:17 ng Lucas. Ito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 19, versikulo 17. At sinabi niya sa kanya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti, magkaroon ka ng kapamahalaan sa sangpong bayan. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating pagpapakan po ang ating napakabait na Diyos. At sinabi niya sa kanya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti. Sa kakaunti lang yan mga kapatid. Diba rin say amen? Nagtapat ka sa kakaunti, anumang mayroon kang kakayanan na ini-small ng ibang tao. Sipunon tayo. Ano man tayo? Ay, pangiligi, kabayaanan mo. Ang habo sa mo, ang malis na ikahabuan. Isumbong mo sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, lalabas ako rito, ayaw sa akin, dahil sipunin pa daw ako. Patuloy mong pasalamatan. Patuloy kang dumirinig sa tinig ng mahal na Panginoon. Ikaw ay pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Napagkatiwalaan ka, nagtapat ka sa kakaunting bagay, yun ang kakayanan mo. Gawin mo. Magkakaroon ka ng kapamahalaan sa 10 bayan. Kakaunti lang pa ba yung ating pagsunod? Ano man ang kakayahan, mayroon tayo ayon sa ating makakaya habang atawan ng mahal na Panginoon. Ang ating palang matatanggap, pagkakatiwalaan tayo, pamamahalaan tayo ng 10 bayan. Ano ba ang 10 bayan na yun, mga kapatid? Sa isang bayan pa lamang sagana ka na. Diba say amen? Yun pala ay ginawa ng ating beloved pastor kahit naging international ang Jesus Miracle Crusade. Dahil sa pagsunod po ng ating beloved pastor, ito po tayo naging Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil po nakita ng ating mahal na Panginoon ang pagsunod ng ating beloved pastor, pagdinig sa tinig ng ating mahal na Panginoon. Kinalimutan niya ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Nag-ayuno ng kung ilang araw, ilang buwan nag-ayuno. Doon nalugod ang ating mahal na Panginoon. Kung kaya tayong lahat ay inabot ng totoong salita ng Diyos na may kasamang kapangyarihan. Ngayon din ang nais ng ating mahal na sa bawat isa sa atin na tayo po ay mayroon tungkulin na dapat nating harapin. Mayroon tayong dapat pasanin. Diba say amen? Maliit man, kakaunti man yan. Ang ipapamahala pala sa atin ay 10 bayan. Ay, ibig sabihin mga kapatid, yung 10 bayan na yan. Kompleto na po yan mga kapatid, siksik, liglig at umaapaw ang laman ng 10 bayan na yan. Diba say amen? Tunay po mga kapatid, kaya totoo naman talaga ang salita ng mahal na Panginoon. Sa bawat tinawag ng ating napabait na Diyos na hindi nagdalawang isip, tunay, yan po nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Diba say amen? Pero po yung mga reklamador, nangangatwiran, nagmamarunong, kawawa. Pero yung mga kapatid talagang kahit nahihirapan, sumusunod sa tinig ng ating napakabait na Diyos, nakikilala yan ng mahal na Panginoon. Kung saan tayo nahihirapan, doon kikilos ang kapangyarihan ng ating napakabait na Diyos. Sapagkat hindi po tayo pinili ng mahal na Panginoon upang pahirapan. Diba say amen? Tinawag tayo dito upang tayo ay magkaroon ng tunay na kasaganaan na buhay na nakasama natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon
Sa bawat pagdalo natin sa kanyang banal na gawain, dito tayo nakikilala ng ating napakabait na Diyos. Miyerkules, nandito tayo. Kilala ka ng ating napakabait na Diyos. Biyernes, nandito tayo. Lalong nakikilala ka ng mahal na Panginoon. Linggo, nandito tayo. Ibig sabihin, 3 times a week, nandito tayo. Ikaw ay nakikilala. Tayo ay nakikilala ng ating napakabait. Tayo ay maasahan ng ating mahal na Panginoon. Na walang iba maglingkod sa Kanya. Magpuri sa ating mahal na Panginoon. Yan po nalulugod ang ating napakabait na Diyos. Everybody say amen? Sa buhay mga kapatid ng mga naunang Kristiyano sa atin, yung mga tinawag ng ating mahal na Panginoon, lahat po na Kanyang tinawag, lahat po mga kapatid, ang sagot, ito ay mayroon talagang tunay na kasagutan na galing sa kanilang isip na paglingkuran ang ating napakabait na Diyos. Hindi sila dalawang isip. Si Moises ang tinawag ng mahal na Panginoon. Nung nakita ni Moises yung punong kahoy na lumiliyab, ang ginawa ni Moises, pinuntahan yung punong kahoy, ang kanyang plano, tingnan niya lang yung punong kahoy na lumiliyab, pero hindi natutubo. Pero ang plano ng mahal na Panginoon, siya ay tawagin doon. At nung siya ay tinawag, ano ang sagot ni Moises? Mahal na Panginoon, narito ako. Bali si amen. Ang plano niya, tingnan niya lang. Pero doon siya tinawag ng ating napakabait na Diyos. Kaya nung tinawag siya, Moises, Moises, Panginoon, narito ako. Ganun ang nais ng ating napakabait na Diyos. Sa bawat buhay, mga nampalataya. Mahal na Panginoon, nandito ako. Handa akong sumunod sa nais mo. Handa akong sumunod sa tinig mo. Yan ka pagpapalain ng ating napakabait na Diyos. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dinirinig ng aking tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsusunod sa akin. Everybody say, praise the Lord. Kaya lalong pinagpapala ang sino mang tumirinig sa tinig ng ating mahal na Panginoon. Kahit imposibleng bagay na mangyari, ginagawang posible ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ikaw ay nagsusumikap ng dinggin ang tinig mabait na Diyos at ikaw doon ka nakikilala ng ating mahal na Panginoon. Diba say amen? Kaya minsan nangungusap ang mahal na Panginoon, nangungusap sa'yo, mga awit ka na. Nangungusap ang mahal na Panginoon, gagamitin ka na. Minsan nahihiya ka pa, minsan ini-ignore mo pa. Hindi pinalugod ang mahal na Panginoon. Sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Sa bawat buhay na kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Sa buhay ni Propeta Samuel, mga kapatid, nung tinawag si Propeta Samuel, yun ay nakalagay sa 3 ng unang Samuel. Praise the Lord, maging sa buhay po ni Propeta Isaiah 6:8. Malapit. Ito po sa unang Samuel, Kapitulo 3, versikulo 10. At ang Panginoon ay naparoon at tumayo at tumawag na gaya ng una, Samuel, Samuel. Nang magkagayoy, sinabi ni Samuel, magsalita ka, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Diba na say praise the Lord? Dito po mga kapatid, nalugod ang ating mahal na Panginoon. Nasabi ko mga kapatid sa ating binabasa at ang Panginoon ay naparoon at tumayo at tumawag na gaya ng una, Samuel, Samuel. Nang magkagayoy, sinabi ni Samuel, magsalita ka, sapagkat dinirig ng iyong lingkod. Ito po, yan po nalulugod ang mahal na Panginoon. Habang nangungusap ang ating napakabait na Diyos, ating pong pinakikinggan, hindi po natin ini-ignore. Diba kasi ini? Minsan nangungusap ng mahal na Panginoon, magbigay ka. Minsan marami tayong isipan. Minsan nangungusap ng mahal na Panginoon, magpagamit ka, tumulong ka, magkipagkaisa ka. Sa bawat po, pangungusap ng ating mabait na Diyos at naroon po yung ating pagpupursige. Kung tayo ay gumagawa, ang tao walang magagawa, pero ang mahal na Panginoon mayroon pong magagawa. Diba kasi, praise the Lord? Baka sabihin nyo, minsan, baka magtrabaho ako yun, daing bayad. Baka magpakainit ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, maapekta na yung hanap buhay ko. Isang ganyan magpapay nangyayari. Kaya sabi sa Banal na Kasulatan, ang sino mang mawalan dahil sa Ebanghelyo,
doon siya maliligtas. Diba say amen? Ibig sabihin, ang buhay natin ay wala sa kasaganaan ng tatangkilik natin. Ang ating buhay ay nasa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Tayo pong lahat na narito, wala po ditong unang naligtas na maganda ang kalagayan. Lahat po tayo galing sa hirap. Hanggang ngayon, tayo pa hindi pasagana sa mga bagay sa sanlibutan. Pero po tayo ay pinasagana ng mahal na Panginoon sa spiritual na paglilingkod sa Kanya. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Iba din sa praise the Lord. Mawalan man tayo ng mga kabuhayan sa mundong ito dahil sa Ebanghelyo. Yan tayo lalong pagpapalain ng ating napakabait. Pero hindi naman po mga kapatid, hindi ko ang mahal na Panginoon. Ang sino mang tumutupad, inuuna ang paglilingkod sa ating mabait na Diyos, hindi po ginugutom ng ating mahal na Panginoon. Diba say amen? Hindi po ginugutom ng ating napakabait na Diyos. Sapagkat kapag tayo ay nagtapat sa kakaunti, magkakaroon ka ng kapamahalaan sa 10 bayan. Ibig sabihin yung 10 bayan pagkaari mo. Kapag yun, lahat kumplito na, nandoon na mga kapatid. Diba say amen? Hindi ka pagkukulangin ng mahal na Panginoon. Kaya pag nanalangin tayo sa ating mahal na Panginoon, ayon sa kalooban ng ating mabait na Diyos, alam na mabayo ating pangangailangan, kahit imposibleng bagay, ginagawang posible ng mahal na Panginoon sapagkat alam niya ang ating mga pangangailangan. Diba say praise the Lord? Kaya ako mga kapatid, ang kapurihan sa ating nakilang Islamang, pag sinabing Miyerkules, pag sinabing minilabak medyo, kung sa kuya sana, medyo karayo pati. Alas 11 pa rin odto po ang gawain duman. Pero iniisip ko sa aking sarili, mahal na Panginoon, kung wala ka, wala na akong buhay. Kaya ang buhay kong ito, kaya ako nabubuhay para gamitin mo sa iyong mahal na buhay. Hindi man karapat dapat. Pero ako ay iyong pinamaga. Pugo, sige lang ng sige. Pinoprovide lahat ng ating mahal na Panginoon yung ating pangangailangan. Diba niyo sa praise the Lord? Pag Miyerkules, Innova. Pag Biyernes, may Inter. Pag Linggo, may sakayan iba. Grabe, iniisip ko habang kung tumatakbo mga papunta sa gawain ng mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na ang lakad kung ito, hindi ko talaga lakad. Ito ay tunay na pagpapala. Diba niyo sa praise the Lord? Kung sa akin lang, wala mga kapatid. Walang mangyayari. Pero sa ating napakabait na Diyos, ang lahat ng bagay ginagawa posible ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga kabataan, dito po sa lugar ng Barangay Salog, tayo po ay kinahabagan ng mahal na Panginoon. Pag-igihin po natin yan, baka makarating tayo ng ibang bansa. Hindi lang dito sa Pilipinas. International ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Diba din sa praise the Lord? Pinagmamasdan ko yung mga gawain sa ibang bansa. Akala ko pag nakarating ng Los Angeles, English na. Tagalog pa palang ginaray. Sabi ko, kung sa akin lang, kayang-kaya. Habang may lakas pa, ang kalooban ng Diyos ang matutunod. Sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Iba rin say, praise the Lord. Kaya sa mga kabataan, lahat mga kapatid na narito, na tunay kinahabagan ng ating mabait na Diyos, sa ating pagtupad sa tinig ng ating mahal na Panginoon, diyan tayo nakikilalang lubos ng ating napakabait na Diyos. Naglilingkod tayo mga kapatid na without any mental reservation, nakikilala ka ng mahal na Panginoon, diyan kapag papalain ng ating napakabait na Diyos. Sinasabi ko sa Kanya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin sapagkat nagtapat ka sa kakaunti, pag magkakaroon ka ng kapamahalaan sa 10 bayan. Doon po yan mga kapatid sa nagpapahalaga. Talagang kahit sabi mo ayaw mo na, pero talagang pagpapala yan galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi mo pwedeng paghindian sapagkat yun ay para sa iyo talaga. Diba yung say, praise the Lord? Alam na mahal na Panginoon, pwede kang pagkatiwalaan ka na bagay, pagkakatiwalaan ka ng mahal na Panginoon sa maraming bagay. Kaya ang kapulihan sa ating nakilang Diyos lamang mga kapatid, ang Barangay Salog, ito mga kapatid na mga Kristiyano. Imposible magkaroon po dito mga kapatid ng gawain na ganito, kalaki na chapel. Imposible mga kapatid. Pero ginawang posible ng ating mahal na Panginoon. Pinatutunayan niya lamang
sa ating barangay na ang Diyos ating pinaglilingkuran, talagang tunay na kayaman ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Sino ba yung magpapautang ng 300,000? Ang ibabayad mo, 250 lang. Ito ang magayon na para pautang. Ang nagpautang niya 300,000, ang babayaran mo 250 lang. Ay magayon yun para pautang mga tugang. Yun ang tunay na pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Negosyong palubog. Pero sa isipan ng tao palubog, pero sa mga Kristiyano, ito ay tunay na pagpapala sapagkat ang Diyos po ang nagpapala. Habang tayo ay nagpapagamit sa gawain ng mahal na Panginoon, lalo pong siksik, liglig at umaapaw ang pagpapala, pangako ng ating napakabait na Diyos. Kaya kung sabihin ng mga tao, negosyo ito ang negosyong palugi. Hindi po ba? Negosyong palugi. Pero hindi po tayo pinaghirap ng mahal na Panginoon. Habang ginagawa natin ang kalooban ng ating mabait na Diyos, lalo po tayong pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Yun po ang salita ng ating napakabait na Diyos. Ang sabi mo pa rin sa 19:26, huling talata ng mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. 19:26 ng Lucas. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 19, versikulo 26. Sabi, sinasabi ko sa inyo, nabibigyan ang bawat mayroon, na tapat ang wala, pati nang nasa kanya ay alisin sa kanya. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ito po mga kapatid, ang pangako ng mahal na Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, nabibigyan ang bawat mayroon, at tapat ang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya kung tayo po mga kapatid, tayo ay pinagkalooban ng ating mabait na Diyos na anuman tungkulin, mayroon tayo. Pinahalagaan po natin yan. Magugulat ka. Akala mo, gitarista ka lang. Hindi mo alam, pagdating ng panahon sa tamang oras, ikaw pala ay lalong pinagpapala pa ng ating napakabait. Lahat alam mo na kahit anong gawain, anong yugto, anong part ng gawain, sa gawain ng mahal na Panginoon. Alam mo na. Sapagkat pangako yan ang ating napakabait. Hindi lang gitarista, hindi lang instrumentalist, kundi ikaw talagang lahat maasahan ng ating mahal na Panginoon sapagkat nakikita ng ating napakabait na Diyos na ikaw ay nagsusumikap, tinggin ang tinig ng ating mahal na Panginoon. Nakikilala ka ng ating napakabait na Diyos. Siksik, lignig at umaapaw ang pagpapalang iyong matatangka. Ito pa lamang sa lupa, ang iyong pakiramdam ay langit. Diba kasi Diba sa Lord? Kaya sa mga tunay na nakakilala sa mahal na Panginoon, tunay talagang dumilig sa tinig ng ating napakabait na Diyos. Lalo siyang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Gumagawa na may kapakumbabaan, gumagawa hindi ang kanyang sarili ang susunod, kundi ang kalooban ng mahal na Panginoon. Diyan tayo lalong pagpapalain ng ating napakabait na Diyos. Kaya tayo ay pinagpala sa lahat ng pinagpala mga kapatid. Ang kapurihan ay sa tayong dakilang lamang habang tayo ay may lakas pa. Ang ating hilingin sa mahal na Panginoon, panghawakan po tayong lahat ng ating mabait na ating magampanan, ang ating mga tungkulin, paglilingkod natin sa ating napakabait na Diyos. Diba rin say, praise the Lord. Kaya nung linggong ng mga kapatid, yung ating mga instrumentals nakita ko, sabi ko parang nakita ko side mirror, sabi ko parang may nakamotor. Akala ko ibang mga tao. Sabi ko pagtapat doon sa akin, sabi ko, dalawang instrumentalist punta ng pili. Nakamotor. Dahil po sa kailang pagtugon sa tinig ng ating napakabait na Diyos. Sabi ko, grabe, ang kapurihan sa ating dakilang Diyos lamang. Everybody say amen? Naroon po lang yung pagtugon sa tinig ng ating mahal na Panginoon. Aprobado po yan ng ating napakabait na Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, ang lahat po ng pagpupuri, pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na Diyos lamang. Tayo pa umawit na sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin yung pinakananais. Pinakananais at nasa sa aking tungkulin, wag ako magkulit. Sa buhay o sa mga
pinagtas ng karanalan. Ika'y aking mapalalaman. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang aking magaling. Ikaw ang aking Pinagdanas ko at ikasan sa aking tungkulin, wag ako magmula. Basta mabuhay sa mamatay, ay mamiyak kita. Upang masunod ang iyong kalooban, ay pulakas ang kasiyahan, at ika'y aking mapalalaman. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang aking magaling. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng malay. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng magari. Ikaw ang aking Panginoon. Ang hari ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya ay madaligan. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang hari ng Diyos ay magkabutihan.
tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang namin ng Diyos ay sa kabutihan mo. Siya ay panabigan mo. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang namin ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya ay panaligan mo. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos ay magaganap. Purihin ko na tayo mga Panginoon. Wala pong ibang hangarin ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa. Kaya tayo ay pinagpala sa banal na gawain ito. Hindi man tayo karapat-dapat. Subalit ang mahal na Panginoon ay nagpakilala sa atin. Sa ganang kapangyarihan, prema at ebidensya sa gana sa bawat buhay natin. Isa lamang po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Gusto niya ng kanyang tinig ay ating patuloy na pakinggan. Pasanin natin ang mga ating pasanin. Kalimutan natin yung ating sarili. Ating pansinin ang tinig ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Ang sino mang mawalan dahil sa Ebanghelyo, doon siya magkakaroon ng buhay na walang. Wala sa kasaganaan ng mundong ito ang buhay ng tao. Wala sa kasaganaan at ang hiling niya. Kundi ang ating buhay, walang iba, ay nasa ating mahal na Panginoon. Habang tayo ay dumirinig sa tinig ng ating napakabait na Diyos, tayo kailanman pababayaan ang ating mahal na Panginoon. Pangako niya yan, kailanman hindi ko kayo iiwan. Kailanman hindi ko kayo pababayaan. Totoo buhay ang Diyos na ating pinaglilingkod. Sa oras pong ito, tayo pinalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong patuloy ipaabot, iparating sa ating napakabait na Diyos. Tayong lahat ay panghawakan ng ating mahal na Panginoon. Tulungan sa mga pagsubok. Tulungan tayo sa pagharap sa mga problema at hinarap sa mundong ito. Wala tayong magagawa kung walang mahal na Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Dakila naming Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ito po kami mahal na Panginoon. Patuloy mo lumalapit sa iyo. Bawang lahat, mahal na Panginoon. Humingi po kami ng tawad. Ano ba yung magkukulang mga pagkakamali, nabanggit ng aming mga labi na hindi nakakalugod sa iyo. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami. Kung saan pa kami napagbibigyan namin makahinaan, mahal na Panginoon. Kung saan po kami mahina, mahal na Panginoon, doon po kayo palakasin. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Sa lahat ng oras, mahal na Panginoon, kilos na ay magsasalita, mahal na Panginoon. Tulungan mo po kami, mahal na Panginoon, paging kapurihan. Palagi sa iyo, mahal na Panginoon. Habang ay pinaghihintay sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, ang matungkulin nakaatang sa amin, mahal na Panginoon, mga pasanin. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, aming magampanan nito, mahal na Panginoon, marakan mo kami, mahal na Panginoon, ang nilingkod, na may kainitan, paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, humarap sa libutan ito, kung paano namin harapin, paano namin patagumpayan, ang lahat, mahal na Panginoon, nahadlang sa ipaglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. I-provide mo po lahat ng pangangailangan, mahal na Panginoon, sa himalang kapamarahan ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon, alam namin, hindi mo kayo pababayaan, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami sa lahat ng oras, maging sa aming mga
Sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, nasa banig ng karamdaman, mahal na Panginoon. Pinagdawalan namin sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Ang bawat buhay, mahal na Panginoon, ay yung kinahabagan, mahal na Panginoon, sa banig ng karamdaman sa panahong ito. Hindi kang kumilos, mahal na Panginoon, ang iyong pagkukulang, mga pagkakamali, mangusap ka sa kanila, mahal na Panginoon. Na ikaw ay tunay ng Diyos na buhay na makapangyarihan, mahal na Panginoon. Tipuin mo mga pusong isipan, mahal na Panginoon, na ikaw ay paglingkuran na may kainitan paglilingkod sa iyo. I-provide mo, mahal na Panginoon, mga kailangan hindi nakakadalong mga kapatiran, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, pag kami isama-sama. Magpupuri, maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Ano ang po lahat ng gawa ng kaaway, mahal sa imong buhay. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin po ng aming pastor, ito po mahal na pinaabot sa iyo, amin ang tagumpay, mahal na Panginoon, na mahilingan sa iyo sa magtamis at makapangyarihan Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Glory to God, mahal na Panginoon. Sa oras mong ito kami wala pa yung tumitiwala sa iyo, ang aming maintenance, walang iba mo na at tumiwala, pananampalataya sa iyo. Anumang karamdaman, sakit sa ating katawan, palaysa sa demonyo, lagnat, trangkaso, upo, paghihina, palumaypay, sakit sa puso, TB, diabetes, high blood, ihid ka sa in the name of Jesus. Kasat, ihid. Pagkabingi, pagkamula, pagkapilay, TB, diabetes, goiter, kasot, sakit sa puso. Kasot. In Jesus' name. Hallelujah. Pagmumura, pagsisinungaling, walang pananampalataya. Kasot. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating mga Panginoon. Hallelujah. Di ba say, praise the Lord? Ay po mo din ay tumalon, maglambing sabi, hallelujah, praise the Lord. Sabay mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah! 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alam ko na mapupuri. Salamat ay tayo sa inyo na makapagpapit lamang.